Okay, so as you can see, no, situation, refer to the composite beam shown. We are given the dimension S to be 8 meters. And then the dead load is 15 kilonewton per meter. That is a uniform dead load. And then for live load, we're given two 24 kilonewtons live load that is 4 meters apart. So ibig sabihin, itong live load natin ay concentrated loads na dalawa. Okay? Kumbaga, yung dead load natin ay ganito lang, uniform lang siya. Ganyan. Yung dead load natin. Pero yung live load natin lumalabas parang dalawang concentrated load na ang layo ay 4 meters. Okay? So, ganyan, no? So, for the first question, calculate the maximum reaction at point B due to the dead load. So, ito yung point B natin. So, meron siyang support. So, pinapahanap lang yung maximum reaction. So, ang context ng problem ay influence lines, no? So, we will apply influence line to determine the maximum possible reaction at B due to para sa problem na to, for dead load lang, no? So we don't need to include live load yet. All right? Now, to solve for the reaction at B, so sabi ko nga, wala namang tayong choice when it comes to the dead load. Kailangan talaga yung dead load ay i-load natin sa buong structure, no? So i-load natin sa buong structure. So kahit hindi tayo dito mag-drawing ng influence line diagram para sa reaction sa B, we can solve the problem by simple statics, no? So, pwedeng mag-statics na lang tayo. Kumbaga, ito yung beam natin. So, pwedeng statics lang yung solution. So, meron tayo ditong internal hinge. Okay? So, sabi ko nga, yung dead load kasi wala ka namang choice yan kundi kailangan mo talagang loadan yan lahat. Okay? Kaya whether we are using influence line or not, we would be solving for the maximum reaction at B. Ayan. Okay? So, how do we solve for that? Call this reaction at C. Reaction at D. And then, para ma-solve natin yung reaction sa B, okay, pwede na i-cut muna natin ito, di ba? Kasi pag nag-moment tayo dito diretso, wala ka namang masasolve eh. So, cut lang muna natin yung portion na to. So, pag kinat natin, ito makikita natin. And the magnitude of the dead load, by the way, is 15. Okay, so this is the reaction at B. Tapos dito, may lilitaw na reaction sa C. Okay, so supposedly meron din yung horizontal reaction, kaya lang 0 lang yun kasi wala namang horizontal force. Okay, and this is 8 meters. So solve by taking, actually dito kahit hindi ka na mag-moment, pero kung mag-moment ka, di ba? Moment mo tong force na to, tapos ito naman, yung moment mo tong reaction na to. So pero, as you can see naman, symmetrical yung structure. So para lang siyang simply supported beam na merong load all throughout. Kaya yung RD can be calculated right away. It can be calculated right away. And that is just half lang nung total force nito. Okay, which is 15 times 8. So, lumalabas lang dyan na yung RD ay equal sa 15 times 8 tapos over 2. Okay, and that gives us, let me take out my calculator. So, 16, no? So, 15 times 8 over 2. That gives us 60 kilonewtons. Ayan. Okay? So, tapos, makukumpit din natin yung RC, which is equal lang din dito. Okay? After that, yung i-analyze naman natin na sa part ng structure, ito naman. Ito naman. Okay? So, nandito pa rin yung load natin na 15. Okay? Tapos, andito yung hinahanap natin na reaction sa B. May reaction din dito sa A. Okay? Tapos, yung reaction natin sa C dito, di ba na-confirm naman natin na upward yan. So, ibig sabihin, paglipat niya dito, downward na siya. Okay? Yan natin 60.
And this is 8 meters. And then this is 8 meters. Okay? Now, to solve for the reaction at B, we will just take summation of moment at point A equal to 0, assuming counterclockwise is positive. So we will have 15 times 8. 15 times 16, no? Yung buong length natin ay 16. Ang moment arm natin ay 8. Okay? And ang rotation niyan ay clockwise. Ganyan. Okay? And then, we have RB plus RB. Ang moment arm ay 8. And then, ang rotation niya ay counterclockwise, kaya naging plus to. And lastly, for RC na 60, ang moment arm nun 16. Ang rotation niya ay clockwise. Okay? And that is all equal to 0. And from here, we should be able to calculate for RB. And that would give us 60 times 16 plus 15 times 16 times 8 over 8. And that would give us 360 kilonewtons. And that is the reaction at B due to dead load alone. Okay? So, yun yung solution kung ayaw mong gumamit ng influence line diagram. Pwede yun dahil ang dead load niya, hindi naman yan gagalaw eh. So, it will be acting all throughout the beam. Okay? Pero kung gusto mong gawa ng influence line diagram yung B, pwede rin naman. Total, gagamitin natin sa next question. Pinapahanap din naman yung maximum reaction sa B, pero sa live load naman. So doon, kailangan na natin influence line diagram. So ipakita naman natin paano yung magiging solution kung gusto ko gumamit ng influence line diagram. So according to Moeller-Breslau principle, tatanggalin lang natin to, tapos itutulak natin ng 1 unit pataas. Tapos i-imagine natin kung ano yung magiging itsura ng beam after mo siya tinulak. And apparently, ganito na magiging itsura niyan. Okay, so tinanggal natin to. Tinulak natin ng 1 unit. So, ang magiging itsura ng influence line niya ay ganito. Aangat yan ng 1 unit. Aangat yan ng 1 unit. Tapos dahil ito ay merong internal hinge dito, so parang babaliku yan dyan, mababali yan dyan, no? Sa paganto siya. Okay, tapos mababali siya dito. So, ganyan ang itsura. So, ganyan ang itsura ng influence line for the reaction at B. Okay? And sabi nga natin, loloadan lang din naman natin yan lahat kapag dead load. So, hindi kasi gumagalaw yung dead load. So, 15 kilonewton per meter. So, bali, yung magiging reaction sa B will just be this magnitude multiplied by this area. So, before we can calculate the area of this, kailangan muna natin itong height na to. Tawagin natin na y. To solve for that, this length is actually 16. And this length is actually 8. So, as you can see, this triangle is similar to this triangle. Diba? So, by ratio proportion, we have y over 16 is equal to 1 over 8, which gives us y is equal to 2. And because y is equal to 2, we can now compute the area of that. So, therefore, the reaction of B is equal to the magnitude multiplied by the area. So, the area is 1/2. Base is, dahil ito ay 8, ito ay 8, ito ay 8, so yung total length nito ay 24, no? So 1/2, 24 times 2. And that should give us the same answer as above. Okay, 360 kilonewtons. Alright? Same answer. Okay? So, dito gusto ko lang i-highlight no, na yung paggamit ng influence line diagram ay it is just a tool na ginagamit natin para mapabilis yung pag-compute ng reaction, ng shear, at ng moment due to moving loads. However, dahil nga kapag dead load, hindi naman na gumagalaw yun,
Alternatively, pwede mo rin gamitin na lang yung principle of statics para ma-solve yung reaction dun sa B. Okay, total yung dead load naman ay wala kang pagpipilian, lagi siyang naka-apply sa buong beam. Okay? So that's the answer for item 1. For item 2, calculate the maximum reaction at B due to the live load. So this time live load naman yung ano natin, yung kukumpitan natin na reaction sa B. So dito na magiging useful yung influence line diagram natin. Kasi sa influence line diagram na reaction sa B, makikita natin kung saan dapat natin ipapatong yung mga concentrated forces. Nang sa ganun, ay ma-produce natin yung maximum reaction sa B. And apparently, kailangan natin ipatong yung isa sa kanila dun sa pinakamalaking ordinate. And ito yun, yung 2. So, ibig sabihin, yung isang load dapat nakapatong dito. Tapos yung isang load, pwedeng dito nakapatong or dito sa kabila, whichever is greater, no? Pero I believe this will be greater, no? Compared dito. Kasi pababa na, masyado nang steep yung slope dito eh. Okay? So, anyway, ganito ang diskarte natin dyan. So, ilipat ko lang to. Lipat natin dito. Okay, tapos dito natin ilagay yung dalawang load. So, dito ko ilalagay yung isang load na 24. Tapos, dito ko naman ilalagay isa pang load na 24. Tapos yung layo nila ay 4 meters. Okay? So, para dun sa unang 24 kilonewton load, ang katapat niya is yung 2. Ito na yon. Para dun sa isang 24 kilonewton na load, ang katapat niya dapat somewhere dito. Okay, somewhere dyan. So, kailangan nating isolve yun. Ito, ano yan, no? Tawagin naman natin yan na Z. Okay, so to solve for Z, again, we will use this triangle and proportion that to this triangle. Pwedeng ito. Pwede rin namang ito. Kasi meron na naman tayong value niyan eh, no? Pero yan na lang. Okay, so by ratio and proportion once again, we have Z over what? So gaano to kalapad? So guys, mula dito hanggang dito ay 4. Di ba mula dito hanggang dito ay 8? So ibig sabihin mula dito hanggang dito ay 4. So ibig sabihin mula dito hanggang dito ay 4, tapos ito another 8. So a total of 12. So 12 yung base natin. Equals 1 over 8. And that would give us Z equal to, okay, so 1.5. Ayan. Okay, so therefore, the reaction at B due to live load would be, etong 24 na to, i-multiply natin sa Y na to, and then, etong 24 na to, multiply natin sa Z na to. And that should give us the maximum reaction at B. And that is 84. Okay? So may 84 dyan. Pero kung halimbawa, medyo ano ka, medyo diskumpiyado ka, no? Baka sir, ano eh, baka dito ang mas malaki eh. Ganito, 24, tapos 20, nandito yung 24. Ganyan. Okay, so ito nakatapat pa rin sa Y. So times 2 pa rin yan. Pero ito kasi, baka kasi mas malaki to. Di kung hindi ka, kung halimbawa, medyo ano ka, medyo gusto mong sigurista ka, o titignan natin. So tatapat ito dito. Tawagin ko yan na X. Okay, yung ordinate niyan. To solve for that, we will consider these triangles. Ito will be similar to this. No, similar dyan. So, by similar figures or by ratio proportion, we have X over, so di ba, ito ay 4. 4 to, di ba, 8 yan. So, ibig sabihin, 4 din to. Okay, so, ibig sabihin, X over 4 equals, di ba yung Y natin ay 2 over 8. So, lalabas lang dyan, ang X mo ay 1. So, mangyayari, itong X na to, itong 1 na to, i-multiply mo sa 24 na to. So, tingin nyo ba, mas malaki yon kaysa dito? Hindi. Kasi ang pinang-multiply natin dito sa kabila ay 1.5. So, ito, 1 lang. Kaya sigurado ako, mas mababa itong kabila. Kaya hindi ko na yung ginawa. Okay? Or wag na natin gawin. No? Pero if you're curious with the value, bali ganito lang yun. 24 times 2 plus 24 times 1.
That is only 72 kilonewtons. Okay? And potentially, nasa choices din yun. Okay? Pero our answer would be letter B. Okay? Next. Calculate the maximum moment at the midspan of AB due to the dead load. So, pinapahanap naman yung maximum moment sa midspan. So, again, dahil sa dead load lang naman yung tinatanong niya, so kahit huwag ka nang mag-influence line diagram, ilagay mo na lang buong load sa lahat kasi dead load nga yun. Di ba? Tapos, mag-method of section ka na lang, mag-cut ka dito, kunin mo yung moment do sa gitna. Kasi ang hinahanap niya, midspan ng AB. Okay, and that will already give you the answer. So, gawin ko muna yun ha, bago yung influence line. So, this is for number 3. Okay? So, actually guys, na-solve na natin lahat kanina. Okay, na-solve na natin lahat kanina. So, alam na natin reaction dito, 60. Alam na natin reaction dito na 360. So, kunin mo na lang yung reaction sa A siguro. Okay? So, 15 kilonewton per meter, no? So, this is the reaction at A. So, mag-summation of forces Y na lang tayo para makuha yung reaction sa A. So, we have RA is equal to 15 times 24 minus yung reaction sa B tsaka yung reaction sa C. So, the reaction at A would give us negative 60. No? So, negative 60. Ibig sabihin, pababa ito. Okay? So, palitan ko lang ng pababa, ha? So, this is 60. Okay? Ngayon, dahil pinapahanap nga yung moment sa midspan due to dead load, kahit wag na ako mag-influence line, ang gagawin ko na lang, method of section. So, ikakat ko na lang to, isolate natin yung kaliwa. Kaya ko nga pala sinolve yung reaction sa A kasi gusto ko yung kaliwa para konti lang yung involved. So, ganito mangyayari. May 60 dito. Okay? Tapos meron dito ang uniform load. 15. Okay? Tapos dito lilitaw yung shear tsaka moment. Okay? So, ang kailangan ko lang is moment. So, di ba ito ay 4 meters kasi midspan, no? Okay, so let's take summation of moment there sa midspan. Okay, so we have negative m plus 60 times 4 plus 15 times 4 times kalahati ng 4. Kasi di ba ito ay area nito yung force. Yung force tapos yung moment arm niya is yung kalahati ng 4 equal to 0. So therefore, the moment is equivalent to okay, 306. Okay? So that is our answer here. If we just use statics, di ba? So again, bakit nag-statics lang ako? Kasi dead load lang naman yung tinatanong. Kaya hindi ko na kailangan paggalawin yung dead load. Hence, hindi ko na kailangan gumamit ng influence line diagram. Pero just in case na gusto mo gumamit ng influence line diagram, lalo na kung halimbawa ang tanong dito ay combination na ng dead load and live load, doon kailangan mo na mag-influence line diagram. I-drawing natin yung influence line diagram sa midspan ng dun sa midspan ng AB, no? Influence line diagram ng moment dun sa midspan ng AB. So, paano nga ulit yun? So, if I may take this. Okay, so midspan ng AB. So, di ba sabi ko, putulin mo lang. Yan, putulin mo. Tapos, mag-apply ka ng moment. Ganyan. So, imagine mo ano mangyayari doon sa ano niya, doon sa beam kapag ginawa mo yan. So, di ba aangat to? So, aangat to. Aangat din to.
Okay, tapos may kadugtong siya dito, may support kasi dyan eh. So may kadugtong siya, itutuloy natin to, no? Kaya lang pagdating dito, merong internal hinge, kaya meron siyang possibility na mag-bend doon. Kaya ganyan siya. Ayan. Okay, so may ganyan siya. Okay? Tapos sabi natin, yung magnitude dito is just AB over L. Okay? Yung A is yung distance sa kaliwa, yung B yung distance sa kanan. Tapos yung L is yung buong span from support to support. So dito, ang A natin ay 4 meters, pati yung B natin 4 meters din. Yung span natin ay 8. So ibig sabihin, yung AB over L natin dyan would be 4 times 4 over 8. That gives us 2. 2. Okay? So 2 yan. Tapos ang sukat nito ay dahil midspan 4, ito rin ay 4. Tapos ito naman, okay? Ang sukat nito ay 8 and then 8. So kung 2 yun, so by rational portion, di ba? Kung ito ay 2 is to 4, 2 is to 4, ito naman 8 is to something. So mapapansin nyo kaagad, doble ito nito. So ibig sabihin, dapat ito, doble nito. So dapat ito ay 4. Dapat 4 to. Okay? Pero kung halimbawa, ayaw mong hindi ka sigurado, edi mag-ratio proportion ka. Itong triangle na to ay similar dito. So we have y over 8 is equal to 2 over 4. So y gives you 8 times 2 over 4. That gives you 4. So verifying our ordinate. Okay? And as mentioned, yung dead load natin, kailangan natin ipatong sa lahat. So ganyan yung mangyayari. So, ibig sabihin, i-multiply natin yung dead load sa area nito na positive at saka sa area na to na negative. Okay? So, therefore, we have the reaction, the moment at the midspan would be equal to 15 times area muna nito sa kaliwa. Ito muna. Yan, area niyan. So, 1/2. Base is 8. Height is 2. Diba? Ito yung 8. Ito yung 2. Okay? Tapos minus, kasi negative naman to. To, negative. Diba? Ang base natin dyan ay 16, ang height natin ay 4. So minus 1/2 base times height. Ayan. So the moment there would be equal to, okay, so negative 360. Okay, so the negative sign here indicates that the moment is a negative moment or negative bending. Which translates to what? Ganito. Okay, sa top tension, sa bottom compression. Yun lang ang ibig sabihin nun. So, sir, bakit dun sa ginawa natin kanina, hindi natin nakita na nag-negative siya? Kasi dito, inassume ko na yung moment reaction ko dito ay ang effect niya dun sa beam, pag ganito. Di ba? Pag ganito yung reaction mo dito, pag ganito yung bending mo, which is sad. Naka-sad face. So, ibig sabihin, negative bending siya. Kaya ito, negative bending talaga ito. Okay? Guys, iba yung sign ha. Iba yung sign dun sa effect. Pag sinabi nating effect, dito kapag ang naging sign nito ay positive, ibig sabihin lang tama yung assumption ko sa direction niya. Pag ang naging sign dito ay negative, ibig sabihin baliktad yung dapat yung direction na inassume ko. Okay? Pero walang kinalaman yun sa effect. Pag sinabi mong effect, ano bang magiging effect nitong moment na to dun sa beam mo? Dalawa lang kasi effect niyan eh. Pwedeng pag ganito yung pagkakabend or pwedeng pag ganito yung pagkakabend. Which is kung ganito nga yung naging direction ng moment, ang pagkakabend nito is pag ganyan, which is negative bending. Okay? Sa influence line diagram, hindi mo kailangan pag-isipan yon kasi kusa niyang ibibigay yung sign. Kung positive yon, ibig sabihin positive bending dapat to. Pero dahil negative, so ibig sabihin negative bending siya. Which confirms our initial answer. Okay? So that's why ang sagot natin dito would be letter C. Okay?
So, again, may option tayo sa 3, no, na hindi na mag-influence line diagram, mag-statics na lang. O di kaya, so you might ask, kailan sir na, ano, kailangan ko mag-influence line diagram? Kapag ka pinapasama na yung live load. Kasi the influence line diagram will help you locate kung saan dapat ipapatong yung live load para ma-maximize palalo or mapalaki palalo yung bending moment dun sa point na hinahanapan mo ng bending moment. So dito, kung isasama natin live load, malamang sa malamang, dito natin dapat ipatong yung live load tsaka dito. Bakit dyan? Kasi dyan yung may pinakamalaking ordinates. Okay? But anyway, hindi naman yung tinatanong, no? So we limit our discussion to whatever is asked in this question. And that's how we solve this problem.